Makalipas ang 1 taon mula nang mahawahan siya ng zombie virus, lalo pang naging kapansin-pansin ang mga pisikal na pagbabago sa lalaki. Tuluyan nang nalagas ang kanyang buhok, ang kanyang mga balintataw ay naging hugis talulot ng bulaklak, at maging ang kanyang balat ay kahawig na ng isang zombie. Kakaiba man, tila tinanggap na siya ng mga zombie bilang isa sa kanilang sariling uri. Samantala, hirap na hirap nang huminga ang kanyang mga kasamahan dahil sa matinding presyon mula sa mga zombie, ngunit siya naman ay kalmadong naglalaro ng golf sa gitna ng kawan ng mga ito na parabang walang anumang panganib. I don't believe it. What? Little risky, don't you think? No. Disease loved me. Who the hell are you? Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ng 3 estranghero ang ganitong tagpo, kaya labis silang namangha, samantalang nanatiling walang pakialam si Murphy. Nang mausisa siya ng mga estranghero, kaswal niyang ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. Inamin niyang siya ang tumurok sa sarili ng nag-iisang bakunang epektibo laban sa mga zombie, kaya itinuturing siya ng mga undead bilang isa sa kanila. Hindi niya alam na ang revelasyong ito ang magdudulot ng malaking problema. Habang kumakain, inilabas ng 3 estranghero ang isang mahalagang bote ng matagal ng itinagong alak upang ipainom sa lahat ng miyembro ng Team X. Ngunit ilang sandali matapos itong inumin, nawalan ng malay ang lahat. What's happening? Nang magkamalay ang mga miyembro ng grupo, natagpuan nilang nakagapos sila, may isang zombie sa malapit at misteryosong nawawala si Murphy. Malinaw na dinala siya ng 3 estranghero at nagtungo sila sa kabaligtarang direksyon patungong California. Dinala nila si Murphy sa isang abandonadong pabrika ng gamot kung saan nakatago ang napakaraming Oxycontin na mga painkiller. Ang layunin nila ay tulungan sila ni Murphy na makuha ang mga gamot. Ilang beses na nila itong sinubukan noon, ngunit malaki ang kanilang naging pagkalugi dahil ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay naging mga zombie. Si Murphy lamang ang may kakayahang maisakatuparan ang misyong ito, ngunit nang sumilip siya sa loob, agad siyang nakaramdam ng takot. Karamihan sa mga zombie ron ay nagkaroon ng mutasyon matapos makakonsumo ng iba't ibang uri ng droga at hindi siya sigurado kung magiging epektibo pa rin ang kanyang kakayahan laban sa mga ito. Para makasiguro, sinadya niyang magpatagal ng oras habang hinihintay ang pagdating ng Team X. Samantala, ginamit ng Team X ang mga pako sa lupa upang mabuksan ang kanilang mga posas at agad na nakipag-ugnayan kay Simon sa Polaris Command Center. Sinuri ni Simon ang mga malalapit na surveillance footage at mabilis na natukoy ang lokasyon ni Murphy, saka ibinigay sa kanila ang direksyon gamit ang mga karatula sa tabi ng kalsada bilang gabay. Sa kabilang panig, naglalagay naman ng mga patibong ang 3 lalaki upang pigilan ang sinumang magnakaw ng sasakyan. Nakaisip si Murphy ng isang plano. Palihim siyang dumura sa isang bote ng tubig upang subukan kung kaya niyang kontrolin ang mga tao gamit ang kanyang kakayahan. Nang inumin ito ng isang babae, sinadya niyang lumapit dito at dahan-dahang itinaas ang kanyang braso. Agad na nagpanik ang babae at tumingin kay Murphy nang may matinding takot. Biglang naging alerto si Murphy at direkta niyang ginamit ang kanyang isip upang kontrolin ito. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niyang kaya nga niyang kontrolin ang babae. Did you hear that? It sounded like a gunshot. Dahil sa biglaang pangyayaring ito, nagkamali ang kanyang mga kasama at inakalang sinusubukan ni Murphy na agawin ang baril. Mabuti na lamang at agad na ipinaliwanag ng babae na aksidente lamang ang pagputok nito. I was just trying to be helpful and this idiot tackles me. Pagkatapos, sinubukan naman niya ang kanyang kapangyarihan sa lalaking may suot na sombrero. Sa pagkakataong iyon, lubos na siyang naniwala na taglay niya ang kakayahang kontrolin ang mga tao.